10 mga tao na nasobrahan sa timbang. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagkain ng sobra ay hindi rin mabuti sa ating kalusugan dahil maaari itong magdulot ng pagiging overweight o sobrang timbang. At ang pagiging overweight naman ay maaari ding magdulot ng iba't ibang mga problema at komplikasyon sa kalusugan. Kung kaya't mahalaga na isaalang-alang natin ang kahalagahan ng tamang diet at ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Sa ating kasaysayan ay maraming mga kaso ng overweight ang naitala. Ngunit ano-ano kaya ang mga hakbang na kanilang ginawa upang malampasan ang kanilang problema sa kalusugan? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nasobrahan sa timbang. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, John Brower Minok. Si John Brower Minok ay ipinanganak noong September 29, 1941 sa Bainbridge Island, Washington, USA. Kilala siya bilang taong may pinakamalubhang kaso ng overweight sa kasaysayan. Habang lumalaki ay mabilis na tumataas ang kanyang timbang at ito ang dahilan kung bakit naging kilala siya sa larangan ng medicine. Ang kanyang kondisyon ay naging mahalagang paksa sa pag-aaral tungkol sa pagiging overweight. Bata pa lang si Minok ay napansin na ang labis niyang timbang at noong 12 years old siya ay may taas siya na 6 feet at tumitimbang ng 294 pounds. At patuloy na nadagdagan ang kanyang timbang sa mga sumunod na taon at sa edad na 20 ay umabot na ito sa 507 pounds. Samantala, noong 1978 ay isinugod siya sa hospital dahil sa problema sa puso dahil umabot na ang kanyang timbang sa 1,400 pounds. Bukod sa labis na katabaan, ay nagkaroon din si Minok ng edema. Ito ay isang kondisyon kung saan nag-iipon ng sobrang tubig ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit lalo siyang bumigat. Nang dinala siya sa hospital noong 1978, ay natuklasan ng mga doktor na nagdadala siya ng 900 pounds na sobrang tubig. Ang kabuuang timbang na 1,400 pounds ay itinuturing na pinakamalubhang kaso ng overweight na naitala sa kasaysayan. At upang madala si Minok sa hospital ay kinailangan ng espesyal na gurney na gawa para sa kanyang laki. Ang pagdala sa kanya mula sa bahay papunta sa hospital ay kinailangan ng 12 na tao, kabilang ang mga paramedic at bumbero. Ngunit dahil din sa kanyang kalagayan ay naging usap-usapan siya sa medisina at media na nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga komplikasyon ng pagiging overweight. Gayon din, habang nasa hospital ay sumailalim si Minok sa masusing programa ng pagpapababa ng timbang. Siya ay inilagay sa diet na 1,200 calories kada araw. Layunin nito na bawasan ang kanyang timbang sa pamamagitan ng pag-alis ng sobrang tubig sa kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay nagpakita si Minok ng determinasyon na labanan ang kanyang sakit. At sa loob ng 16 months sa hospital ay nawalan siya ng higit sa 924 pounds. At ito rin ang pinakamalaking pagbaba ng timbang na naitala. Number 2, Khalid bin Mohsen Sha'ari. Si Khalid bin Mohsen Sha'ari ay kilala bilang isa sa pinakamabigat na tao sa mundo. Ipinanganak siya noong 1991 sa Saudi Arabia. Subalit noong August 2013 ay nalaman ng marami na umabot ang kanyang timbang sa halos 610 kilograms. Dahil dito ay hindi na siya makagalaw ng mag-isa at umaasa na lang sa kanyang pamilya para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa kanyang sitwasyon ay napansin siya ng media at publiko. Ang hari ng Saudi Arabia noon na si Haring Abdullah ay nag-utos na tulungan siya. Inilipat siya mula sa kanilang bahay sa Jazan patungo sa Riyadh para sa special treatment. Ang paglipat kay Khalid ay mahirap dahil sa kanyang bigat at laki. Kailangan ng espesyal na eroplano at isang buong grupo ng eksperto para ligtas siyang madala. Sa Riyadh ay sinimulan si Khalid sa isang mahigpit na health program. Layunin nitong pababain ang kanyang timbang para maiwasan ang mga problema sa kalusugan. Kasama dito ang tamang diet, pag-exercise at physical therapy. Binawasan ang kanyang pagkain at pinili ang masustansyang pagkain para unti-unting bumaba ang kanyang timbang. At sa loob ng ilang taon ay nagpakita ng malaking pagbabago si Khalid. At noong ngang 2016 ay nakabawas siya ng mahigit 320 kilograms. Dahil dito ay naging mabuti ang kanyang kalusugan at lumakas din ang kanyang pangangatawan. Kaugnay pa nito, patuloy namang binabantayan ng mga doktor si Khalid para masiguro na tuloy-tuloy ang kanyang progress.
Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa lahat tungkol sa kahalagahan ng malusog na pamumuhay at ang mga panganib ng sobrang timbang. Bagamat matindi ang kanyang karanasan ay nagbigay ito ng mas malawak na kaalaman tungkol sa obesity at ang epekto nito sa kalusugan. At hanggang ngayon nga ay nagsusumikap pa rin si Khalid upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Number 3, Manuel Uribe. Si Manuel Uribe ay ipinanganak noong June 11, 1965 sa Monterrey, Mexico. Noong bata pa siya ay normal pa ang kanyang timbang. Ngunit habang lumalaki siya ay nagsimula siyang tumaba ng sobra. At noong kalagitnaan ng 1990s ay sobrang tumaas ang kanyang timbang. Samantala, noong 22 years old na siya, ay lumipat si Manuel sa United States para magtrabaho bilang technician sa pag-aayos ng mga makina na ginagamit pang tahi. Ngunit dahil sa hindi masyadong paggalaw at hindi tamang pagkain ay nagsimula siyang tumaba ng husto. At kahit anong diet at medical procedures ang sinubukan niya ay nagpatuloy pa rin ang kanyang pagtaba. At noong ngang 2001 ay hindi na makabangon si Manuel mula sa kanyang kama dahil sa sobrang bigat. Naging bedridden siya at hindi na makalabas ng bahay. Noong 2006 ay umabot sa 1,230 pounds ang kanyang timbang. Kaya napasama siya sa Guinness World Records bilang isa sa pinakamabigat na tao sa kasaysayan. Sa tulong ng mga doktor, ay nag-undergo si Manuel sa isang mahigpit na low-carbohydrate diet na ginawa ni Dr. Barry Sears. Sa pamamagitan ng diet na ito ay nabawasan ang kanyang timbang ng mahigit 400 pounds noong 2008. Bagamat hindi pa rin siya makabangon mula sa kama, ay nagbigay pa rin ito ng pag-asa para sa kanyang kalusugan. At kahit limitado lamang ang kanyang galaw, ay naging inspirasyon si Manuel para sa maraming tao dahil sa kanyang determinasyon. Sa kabila nito, noong 2008 ay ikinasal siya kay Claudia Solis. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang espesyal na kama na inihanda para kay Manuel at dinaluhan ito ng maraming kaibigan at pamilya. Subalit, sa kabila ng kanyang pagsusumikap ay patuloy na bumaba ang kalusugan ni Manuel. Dahil noong May 26, 2014 ay pumanaw siya sa edad na 48 sa isang hospital sa Monterrey. Ang kanyang pagkamatay ay dahil sa komplikasyon mula sa sobrang timbang niya kasama na ang mga problema sa puso at atay. Sa kabilang banda, ang kwento ni Manuel Uribe ay nagsilbing paalala sa buong mundo tungkol sa mga panganib ng labis na katabaan at ang kahalagahan ng tamang pangangalaga sa kalusugan. Ang kanyang buhay ay inspirasyon sa maraming tao na may kaparehong kondisyon. Number 4, Carol Ann Yeager. Si Carol Ann Yeager ay kilala bilang isa sa pinakamabigat na tao sa kasaysayan na umabot sa timbang na halos 544 kilograms. Ipinanganak siya noong January 26, 1960 sa Flint, Michigan, USA. Bata pa lang siya ay nakaranas na siya ng maraming pang-aabuso kung kaya't naghanap siya ng aliw sa pagkain. At hanggang sa pagtanda niya ay lalo pang lumala ang kanyang kalagayan hanggang sa umabot siya sa napakabigat na timbang. Sa buong buhay niya ay naharap siya sa maraming problema sa kalusugan dahil sa kanyang sobrang timbang. Isa sa mga pinakamalubhaniyang problema ay ang cellulitis. Ito ay isang infection sa balat na nagdulot ng matinding pamamaga. Noong 1993 ay dinala siya sa Hurley Medical Center sa Flint, Michigan dahil hindi na siya makabangon mula sa kanyang higaan sa loob ng maraming buwan. Dahil sa sobrang timbang ay kinailangan ng mga paramedics ng maraming oras at kagamitan para mailipat siya mula sa kanyang bahay papunta sa hospital. Sa hospital ay nag-undergo si Carol sa mahigpit na diet program na nagresulta sa mabilis na pagbaba ng kanyang timbang. At sa loob ng 3 months ay nagbawas si Carol ng halos 227 kilograms at ito ay isang malaking pagbabago. Ngunit ang mabilis na pagbawas ng timbang ay nagdala rin ng maraming problema. Ang kanyang balat na hindi na bumalik sa dating anyo ay nagdulot ng maraming infection. Bukod dito, ang mabilis na pagbaba ng timbang ay nagdulot din ng stress sa kanyang puso at iba pang mga organs. Bukod sa kanyang pisikal na kalagayan, ay humarap din si Carol sa mga emotional at psychological issues. Ang pagtaas ng kanyang timbang ay hindi lang pisikal na laban, kundi isa ring emotional struggle. Ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng matinding depression at sama ng loob sa kanyang sarili, na lalo pang pinalala ng stigma at discrimination mula sa lipunan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok ay nagpakita si Carol ng matinding tapang at determinasyon na labanan ng kanyang kondisyon. Subalit,
Noong July 18, 1994 ay pumanaw si Carol Ann Yeager sa edad na 34 dahil sa pagkasira ng kanyang mga organs dulot ng sobrang timbang. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa medical communities at nagbigay diin sa pangangailangan ng pag-aaral patungkol sa mga kondisyon tulad ng morbid obesity. Number 5, Walter Hudson. Si Walter Hudson ay isang Amerikano na naging kilala dahil sa pagkakaroon ng sobrang timbang. Ipinanganak siya noong 1944 at lumaki sa Hempstead, New York. Umabot ang kanyang timbang sa 543 kilograms kung kaya't isa siya sa pinakamabigat na tao sa kasaysayan. Subalit, naging kilala siya noong 1987 nang madiskubre siya ng media. Isang emergency call ang ginawa sa kanyang bahay dahil sa problema sa kalusugan. Nang dumating ang mga paramedics ay nakita nila na hindi siya makagalaw dahil sa kanyang laki. Kinailangan pang sirain ang pader ng kanyang bahay para mailabas siya at madala sa hospital. Samantala, noong bata pa si Hudson ay normal lang ang kanyang timbang. Pero habang lumalaki siya ay lumakas ang kanyang gana sa pagkain. Araw-araw ay kumakain siya ng napakaraming pagkain. Ang kanyang almusal ay binubuo ng 5 buong tinapay, 1 dosenang itlog at 1 buong cake. Sa tanghalian naman ay kumakain siya ng 8 cheeseburgers, 6 na malaking fries at ilang milkshakes. Habang ang kanya namang hapunan ay ganito rin karami at pati na rin ang kanyang mga merienda. Ngunit dahil sa sobrang timbang ay nagkaroon siya ng maraming problema sa kalusugan. Hindi na siya makalakad at nakahiga na lang sa kama sa loob ng maraming taon. Umaasa na lang siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil din sa kanyang kondisyon ay nagkaroon siya ng malubhang sakit sa puso at sa iba pang bahagi ng katawan. At namatay siya noong 1991 sa edad na 46. Sa kabilang banda, ayon sa mga eksperto, ang kanyang kaso ay dulot ng kombinasyon ng genetics, pamumuhay at mga problema sa pag-iisip. Dahil dito ay naging mas bukas ang usapin tungkol sa mental health na may kaugnayan sa obesity. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala rin sa atin na mahalaga ang balanseng pamumuhay at tamang pag-aalaga sa sarili para sa kalusugan at kabutihan ng bawat isa. Number 6, Rosalie Bradford. Si Rosalie Bradford ay kilala bilang isa sa mga pinakamabigat na tao sa buong mundo. Ipinanganak siya noong August 27, 1943 sa Pennsylvania, USA. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang kumain kung kaya't mabilis ding tumaas ang kanyang timbang. Lumaki siya na nahihirapan sa emotional problem kaya naging libangan niya ang pagkain para makalimot. Samantala, noong 1987 pagkatapos niyang manganak ay dumaan si Rosalie sa matinding depression. Dahil dito ay lalo siyang tumaba hanggang umabot ang kanyang timbang sa halos 544 kilograms. Hindi na siya nakakalakad at kailangan na lang manatili sa kama. Ang sobrang katabaan niya ay nagdulot ng maraming problema sa kalusugan tulad ng diabetes, sakit sa puso at hirap sa paghinga. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagdesisyon si Rosalie na baguhin ang kanyang buhay. Noong 1988 ay humingi siya ng tulong kay Richard Simmons na isang sikat na fitness guru. Sa tulong ni Simmons at sa kanyang sariling determinasyon ay nagsimula si Rosalie sa tamang pagkain at pag-i-exercise. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao dahil nagawa niyang magbawas ng malaking timbang. At sa loob ng ilang taon ay nabawasan ni Rosalie ang kanyang timbang ng halos 408 kilograms. Isa ito sa pinakamalaking pagbawas ng timbang na naitala sa kasaysayan. Dahil dito ay kinilala siya ng Guinness World Records bilang babaeng may pinakamalaking nabawas na timbang sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Subalit, hindi rin naging madali ang kanyang pangarap. Ang pagbawas ng timbang ni Rosalie ay kinailangang samahan ng maraming operasyon para alisin ang sobrang balat. Patuloy rin niyang nilabanan ang mga sakit na dulot ng sobrang timbang. Pero kahit nahirapan siya ay nanatili siyang positibo at nagsilbing inspirasyon sa mga tao na may katulad na problema. Gayon din, si Rosalie ay naging aktibo sa mga health programs at madalas na nagbibigay ng speech para hikayatin ang iba na baguhin ang kanilang buhay. Sa kanyang mga speech ay binibigyang diin niya ang kahalagahan ng determinasyon, tamang desisyon at suporta mula sa mga mahal sa buhay. Ibinahagi rin niya ang kanyang karanasan sa mga documentaries at palabas sa telebisyon.
Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay ay pumanaw si Rosalie Bradford noong November 29, 2006 dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan. Number 7. Michael Hebranco. Si Michael Hebranco ay isang kilalang Amerikano dahil sa kanyang labis na katabaan at ang kanyang pakikibaka para magbawas ng timbang. Ipinanganak siya noong May 14, 1953 at mula sa kanyang pagkabata ay nagkaroon na siya ng problema sa timbang. Dahil dito ay naging bantog siya dahil sa malaking pagbabago sa kanyang timbang. Noong kalagitnaan ng 1980s ay umabot ang timbang ni Michael sa 499 kilograms na naging dahilan para makilala siya bilang isa sa pinakamabigat na tao sa buong mundo. Dahil dito ay nagkaroon siya ng maraming sakit tulad ng problema sa puso, hirap sa paghinga at diabetes. Sinubukan din niyang mag-diet at sumali sa iba't ibang programa para magbawas ng timbang. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari matapos niyang makilala si Richard Simmons na isang kilalang fitness expert. At sa tulong ni Richard Simmons ay nagkaroon ng malaking pagbabago si Michael. Sumunod siya sa isang mahigpit na diet at exercise program. Bilang resulta ay nabawasan siya ng 318 kilograms sa loob ng 19 months at naging inspirasyon din siya ng maraming tao. Nagbigay naman siya ng mga speech tungkol sa kalusugan at fitness at lumabas din siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon upang ibahagi ang kanyang karanasan at hikayati ng iba na maging malusog. Ngunit sa paglipas ng panahon ay muli siyang tumaba at nagkaroon ng mga problema sa kalusugan. Bumalik ang kanyang timbang sa 454 kilograms at kailangan niyang sumailalim sa iba't ibang medical intervention. Sa kabila ng lahat ng ito ay nanatili siyang matatag at patuloy na nagbigay inspirasyon sa iba. Ngunit namatay si Michael Hebranco noong July 25, 2013 sa edad na 60. Number 8. Patrick Duell. Si Patrick Duell ay isang Amerikano na naging kilala dahil sa sobrang bigat ng kanyang katawan. Ipinanganak siya noong March 28, 1962 sa Nebraska, USA. Noong bata pa siya ay normal ang kanyang timbang, pero habang tumatanda ay nagsimula siyang magkaroon ng problema sa kanyang timbang. Umabot ang kanyang timbang sa higit 453 kilograms na nagdulot ng maraming sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes at hirap sa paghinga. Dahil dito ay hindi na siya makagalaw ng maayos at palagi na lang nakahiga. At noong 2004 ay naging bantog si Duell dahil sa documentary na Half Ton Man na ipinalabas sa TLC Network. Dito ay ipinakita ang tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang laban patungkol sa sobrang timbang. Naospital siya sa Sioux Falls, South Dakota kung saan binigyan siya ng special treatment upang mabawasan ang kanyang timbang. Ang doktor niya na si Dr. Frederick Harris ay nagbigay sa kanya ng gastric bypass surgery. Ang operasyong ito ay nagpapaliit ng tiyan upang mabawasan ang pagkain at mapabilis ang pagbaba ng timbang. Samantala, pagkatapos ng operasyon ay malaki ang nabawas sa kanyang timbang. Dahil sa loob ng isang taon ay nabawasan siya ng halos 259 kilograms, kaya bumaba ang kanyang timbang sa mga 181 kilograms. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa maraming tao at nagbigay pansin sa mga problema na may kaugnayan sa sobrang timbang at kung gaano kahalaga ang medical assistance para sa ganitong kalagayan. Pero kahit na nabawasan ang kanyang timbang ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusumikap pagdating sa kanyang kalusugan. Hindi naging madali ang pagpapanatili ng kanyang bagong timbang. At marami pa ring health problems ang bumabalik kahit na nagkaroon na ng operasyon at pagbabago sa kanyang pamumuhay. At pumanaw si Duell noong April 29, 2016 sa edad na 54. Number 9. Mayra Rosales. Si Mayra Rosales ay naging kilala noong 2008 dahil sa isang kaso na may kaugnayan sa pagpatay. Napagbintangan siyang pumatay sa kanyang pamangkin na si Eliseo Jr. sa pamamagitan ng pagdagan dito. At noong panahong iyon, si Mayra ay tumitimbang ng halos 1,000 pounds. Ang kanyang kaso ay nagpakita ng mga problema sa batas at sa kanyang kalusugan. At noong March 2008 ay inaresto si Mayra Rosales matapos niyang sabihin na aksidente niyang nadaganan ang kanyang 2 years old na pamangkin na si Eliseo Jr. na nagdulot ng pagkamatay nito. Subalit, matapos ang masusing investigasyon ay napag-alaman na maaaring hindi ito ang sanhi ng pagkamatay ng bata. Ang forensic na pagsusuri ay nagpakita na ang bata ay may malubhang sugat sa ulo
na hindi magagawa ng aksidente lamang. At habang tumatagal ang investigasyon ay lumabas na ang tunay na may sala sa pagkamatay ng bata ay ang kapatid ni Myra na si Jamie Lee Rosales na ina ni Eliseo Jr. Inamin ni Myra na nagsinungaling siya upang protektahan ang kanyang kapatid. At kalaunan ay umamin si Jamie na siya ang nanakit sa bata. Si Jamie ay nahatulan at pinarusahan sa kanyang ginawa. At dahil sa sobrang bigat ni Myra na halos 1,000 pounds ay nagkaroon siya ng maraming problema sa kalusugan. Matapos siyang mapawalang sala sa kasong kriminal ay sumailalim siya sa mga operasyon para mabawasan ang kanyang timbang. Ang kanyang journey hinggil sa pagbaba ng timbang ay naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang determinasyon na baguhin ang kanyang buhay. At sa tulong ng mga operasyon at masusing pangangalaga ay nabawasan ni Myra ng higit 800 pounds ang kanyang timbang. Ang kanyang kwento ay naipakita sa iba't ibang documentaries at palabas sa telebisyon tulad ng Half-Ton Killer na ipinalabas sa TLC. Ang documentary na ito ay nagpakita ng kanyang buhay mula sa pagharap sa mga problema sa kanyang timbang hanggang sa kanyang pagsusumikap na bumangon mula sa kontrobersya. Sa ngayon, si Myra Rosales ay patuloy na lumalaban upang magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao na may parehong problema sa timbang at kalusugan. Dahil sa kabila ng mga pagsubok ay naging simbolo siya ng pag-asa at pagbabago. At sa kabila rin ng mga kontrobersya at paghihirap ay nagawa niyang baguhin ang kanyang buhay at magbigay ng inspirasyon sa iba na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Number 10, Kenneth Brumley. Si Kenneth Brumley ay isang Amerikano na naging kilala dahil sa sobrang timbang at paglahok niya sa documentary na Half-Ton Dad noong 2005. Umabot ang kanyang timbang sa halos 468 kilograms, kaya naging isa siya sa pinakamabigat na tao sa mundo. Lumaki siya sa Texas na may normal na timbang, pero lumubo ito ng husto noong siya ay nagbinata at nagkaedad. At dahil sa sobrang timbang ay naging mahirap ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi na siya makagalaw ng maayos, nahirapan sa paghinga at nagkaroon ng mga sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso at hypertension. Dahil dito ay napilitan siyang manatili sa kama sa loob ng maraming taon. Samantala, sa documentary na Half-Ton Dad ay ipinakita ang buhay ni Kenneth at ang kanyang pagsisikap na magbawas ng timbang. Dinala siya sa Renaissance Hospital sa Houston, Texas, kung saan natulungan siya ng mga doktor. Sumailalim siya sa mahigpit na diet, physical therapy at pinag-isipan din ang bariatric surgery para mabawasan ang kanyang timbang. Bukod dito, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa maraming tao at nagbigay ng kamalayan tungkol sa mga panganib ng labis na katabaan. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay ipinakita ni Kenneth ang matinding determinasyon na baguhin ang kanyang buhay. At sa tulong ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga doktor, ay nagsikap siyang labanan ang kanyang kondisyon. Bagamat hindi naging madali ang kanyang laban, ay nagpatuloy siya sa pagsusumikap. Marami ding mga medical complications ang humadlang sa kanyang layunin, pero nagbigay siya ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng kalusugan, tamang nutrisyon at regular na pagsasagawa ng physical activities. Dagdag pa rito, ang buhay ni Kenneth Brumley ay patunay tungkol sa hirap at sakripisyo na kailangan upang labanan ng labis na katabaan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagbigay siya ng inspirasyon sa marami na harapin ang kanilang sariling mga problema sa kalusugan ng may lakas ng loob at determinasyon. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang tao na may sobrang timbang, kundi tungkol din sa pag-asa, pagbabago at pagsusumikap na maging mas mabuting tao.